Hello, kamusta tayo? Ah, ang ganda ng buko, no? First time ko lang maglagay ng ganito sa buko. Hindi ako marunong mag-ipit eh. So, ganyan lang, inano ko lang. Tumubo naman. Tumubo ang mga halaman sa ulo ko. Ang mulaklak. Bagay naman, di ba? Bagay na, walang mga bakla. Na, kaya rin ako naglagay ng bulaklak sa ulo ko. Wala lang, nagkataon lang. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na, di ba nag-share na rin ako sa inyo dati na yung lahat ng mga kailangan natin nasa nature, bigay ni Almighty Father. Pati yung mga gamot natin, di ba, acyclovir galing sa hyssop yon, na ginagamit yon na panglinis ng temple sa Old Testament. So hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung acyclovir na antibiotic siya. Okay? Ang iba pa na mga halamang gamot, di ba? Yung coca leaves, di ba? Galing yun sa ginagamit yun sa di ba? Sa cocaine, no? So galing lahat yung mga nako-consume natin ng mga gamot galing sa nature. Isa pa, i-share ko lang, no? Alam niyo ba yung yung ephedrine? Gamot siya sa may mga ADHD, attention deficit hyper active disorder ng mga bata at matatanda. Gamot siya. Galing din yon sa mga halaman. Okay? Ang pangalan ng halaman na yon, Ephedra sinica or mahuang. Madami ito sa China. Dito rin galing yung amphetamine. Okay? Alam niyo naman yung amphetamine, di ba? Pag gusto mo mag-diet, iinom ka ng amphetamine, pero bawal yon, no? Pero galing din yon sa mga dahon, sa plants, sa vegetation, galing yung mga lahat ng mga gamot, okay? Kahit yung biogesic, galing din yon sa mga halaman. At galing din sa nature. Kaya nabubuo yung tablet. Kasi may talcum powder yon. Example, may example ng gamot. Di ba ang tablet nabubuo siya? Example, buo siya, di ba? Kasi nga, may talcum powder siya. And at the same time, meron din siyang cornstarch. Okay? So, lahat ng mga gamot natin, galing sa nature. Kaya, yung mga gamot na pwede natin, yung mga vegetables, kain tayo nun, At saka, kaya lang naman nagiging gamot ang mga dahon, mga halaman, kasi nagkakaroon ng process, dumadaan sila sa process, yung parang, alam niyo yung paggagawa kayo ng coconut oil or latik. Diba, maraming process yon. Kukuha ka ng buko, kakayurin mo, tapos lalagyan mo ng tubig, pipisain mo. Nagluto na ng ginataan. Pipisain mo, diba? Tapos, pakukuluan mo. Tapos nakikita mo, dapat mahina lang ang apoy, naghihiwala yung oil sa latek, no? Naintindihan niyo ba yun? Ganon din sa mga gamot. Dumadaan sa process para maging mas potent. Okay? Yun nga lang, hinahaluan pa ng ibang mga components or ng iba pang mga chemical. Na yung chemical na rin yun, galing din sa nature. Tama, di ba? Kaya, magpapasalamat tayo kay Almighty Father dahil lahat ng kailangan natin, binigay na niya. Nasa sa atin na, lahat. Lahat. Hindi lang nakikita ng mga ibang tao dahil akala ng ibang tao, ang talino ko, ang ganda, gamot ito. Gawa ng science to, sasabihin, di ba?
Oo, gawa ng science, pero yung mga ingredients na yon, kung bakit gano'n ang ingredients na yun, kung bakit gano'n ang effect nun sa tao, it's because of the Almighty Father. Okay? Lahat kay Almighty Father galing dahil sa pagmamahal niya sa atin. Okay? Balik na tayo dito sa sa Hebrews chapter 2 kasi last time chapter 1 tayo, 'di ba? Sa Hebrews chapter 2 basahin natin. So alam na natin kung saan tayo galing, 'di ba? Kay Almighty Father, yung mga angels mas mataas sa atin, sila yung mga wind, yung mga messenger, tapos tayo yung flame of fire. Na nakita natin, 'di ba, dito sa Hebrews chapter 1 verse 7. Ngayon tingnan natin dito sa Hebrews chapter 2. Hindi ako nag-ano sa inyo, nagpi-preach sa inyo, no. Ako lang yung taga kung anong babasa, binabasa lang natin ang Bible. Sabay-sabay lang tayo nagbabasa kasi yung iba sa inyo hindi ba nagbabasa ng Bible. Sabay-sabay lang tayo nagbabasa ng Bible. Okay? Pinopoint ko lang sa inyo kung nasaan sa Bible kasi nakikita nyo ba? Kung kasi hinahanap ko eh. Kaya pinopoint ko lang sa inyo, baka na-overlook ninyo kung alam ninyo, thank God alam ninyo, no? Kung hindi natin alam, i-share natin sa ibang mga tao. Okay? Or kung alam ng leader ninyo, magpapasalamat tayo kay Almighty Father dahil tinuro sa leader ninyo. Kasi ako hindi ko alam. Okay? Kaya tinuturuan din ako ni Almighty Father. Kasi lahat ng knowledge and wisdom natin, galing kay Almighty Father yun. Yung strength natin, lahat galing kay Almighty Father. Wala tayo kung wala siya. Kung yung yung oxygen lang, tanggalin na lang yung Almighty Father, patay na tayo lahat eh. Diba? Tanggalin lang niya yun, oxygen lang, isang lang. Oxygen lang ang tanggalin. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, lahat binigay na niya. Lahat inilagay niya dito sa Bible. Lahat, hindi lang natin nakikita. Pero ngayon hinahanap na natin siya. Kasi malapit nang dumating si Jesus Christ. Second coming ni Jesus Christ, kailangan matuto na tayo. Hanapin siya. Kasi nalulungkot si Almighty Father kasi wala naghahanap sa Kanya. Lagi tayong busy. Kung anong pinagkakabisihan natin na hindi naman importante. Ang pinaka-importante, si Almighty Father. Tsaka si Jesus Christ. Kasi yung ending ng buhay natin sa kanila. Sila ang pinaka-importante. Wala nang iba. O pamilya mo importante. No? Pamilya importante. Pero, hanggang dun lang. Hanggang dun lang. Hanggang lupa lang. Hanggang earth lang. Dahil pagdating sa langit, lahat tayo magkakapatid. Kasi di ba nakita nga natin, lahat tayo flame of fire. Na bumababa lang dito sa lupa. Pinapanganak tayo ng mga magulang natin. Para magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-rule kasama ni Jesus Christ, magiging angat tayo sa mga anghel. Pero hindi man, magiging angat kami sa anghel, o ano ngayon kayo mga anghel, hindi ganon.
Hindi ganon. Dapat magmamahalan pa rin, ano? Hindi magyayabang. Kasi pag nagyabang ka, ibig sabihin wala sa'yo si Almighty Father kasi mayabang ka eh. Kasi yung tatay natin hindi mayabang. Si Jesus Christ hindi siya mayabang. Kaya dapat tayo, hindi rin tayo mayabang. Di ba pag sa pamilya ninyo, pag may hindi ko pamilya yan, ang yabang niyan, hindi ko yung kadugo, iba ugali niyan eh. Di ba ganon? Kaya dapat tayo, kakakitaan din ng kababaan ng loob. Kasi yung tatay natin, mababa ang loob, pati si Jesus Christ. Umpisahan natin, ano? We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Dapat lagi tayong attentive. Tingnan nating mabuti ang mga napapakinggan natin para hindi tayo mapalayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Lahat i-check natin. Kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo, magbasa rin kayo ng Bible para ma-check natin kung ano mismo makikita din nyo kung ano yung binabasa natin. Ngayon nasa Hebrews chapter 2 na tayo. Wala tayong itinatago dito. Lahat na nandito, binabasa natin. Ituloy natin. For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment. Kung sino man ang hindi susunod sa mga sinasabi ng mga angels, ng mga messengers na utos ni Almighty Father, magkakaroon ng kaparusahan yon kung magdi-disobey tayo. Kaya dapat careful tayo sa pakikinig ng Word of God. I-check natin. Hindi lang basta nakinggan ninyo, ay ganun pala. Hindi, i-check mo din. I-check mo. Para hindi tayo mapalayo kay Almighty Father. Baka sabihin, hindi yun nasabi ng leader namin, pinagkitiwalaan namin siya. Sasabihin ninyo, no? Paano kung mali yung leader ninyo? Paano kung may itinatago siya? Especially pag naghingi ng tithes and offering. Matuto tayo sa mga past na mga congregation. Matuto tayo. Para hindi tayo maliligaw. Hindi tayo mapapalayo kay Almighty Father. Hindi tayo may stumble. Tuloy natin sa verse 3. How shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard Him. Kinonfirm sa atin yung salvation na masisave tayo sa ating mga kasalanan. Basta magtiwala lang tayo kay Almighty Father. Sino yung mga nag-confirm na yun? Yun yung mga apostles dito sa Bible, nagsulat ng New Testament. Sila nag-confirm, di ba nga, testimony itong New Testament ng mga apostles, yung mga nangyari sa kanila, yung mga miracles na pinakita ni Jesus Christ sa kanila, tsaka yung mga prophecy. Itong New Testament. Testimony to. Kaya itong Bible, inspired to by the Holy Spirit kasi nandito lahat si Jesus Christ.
testimony ito. Yung mga ginawa ni Jesus Christ. Yung mga nireveal niya sa mga apostles niya, andito sa New Testament. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by the gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Pati si Almighty Father nag-testify dahil sa mga signs and wonders and miracles. Pati ang gifts of the Holy Spirit na i-distribute niya sa mga apostles at saka sa mga Christians nung time na to, nung sinuot ng Bible. And up to now, nagdi-distribute pa rin si Almighty Father ng Holy Spirit sa atin. Alam naman natin na yung gifts of the Holy Spirit, diba? Wisdom, knowledge, discernment of the evil spirits and the good spirits. Ano pa ba? Kalimutan ko na. Gifts of healing, gifts of tongue, speaking different tongues, gifts of translation of the different tongues, gifts of ano pa ba yun? Prophecy, miracles, speaking in different tongues, no? Nasabi na natin yun. Tsaka interpretation of the speaking of tongues. So si Almighty Father ang nagdi-distribute nun according to His will. Dinidistribute niya sa atin. Makukuha natin ng Holy Spirit, madidistribute sa atin ng Holy Spirit. Kung magtitiwala tayo kay Almighty Father, magpe-pray tayo sa Kanya, kakausapin natin siya lagi, magbabasa tayo ng Bible. Yun lang ang way. Yung, alam ba, gusto mong matuto, no, gusto mo nang matuto ng English, or gusto mong matuto ng anong subjects, or gusto mong matuto kung paano gumawa ng, example ng gamot, kung gusto mong matutong gumawa ng bahay, titingin ka lang sa libro, marami kang i-check. Kung gusto nating matuto about kay Almighty Father, Bible ang i-check natin, and at the same time, magpe-pray tayo. Hindi natin makukuha lang sa pagbabasa ng Bible. Kasi, kailangan ng guidance ng Holy Spirit para matutunan natin or maintindihan natin ang Bible. Yung mga Bible scholars, marami silang mga librong binabasa. Alam niyo ba yun? Pero kung gusto natin makilala sa Jesus Christ, Bible lang sapat na. Dahil si Almighty Father ay magtuturo sa atin kung saan natin makikita. At hindi ka na kailangan pang gumastos para makita mo si Jesus Christ at si Almighty Father, para makilala mo sila. Dahil sila mismo magre-reveal sa kanila, sa atin, kung talagang gusto natin wholeheartedly. Bago tayo magbabasa ng Bible, magpe-pray tayo, hingi tayo ng kapatawaran. Kasi everyday, nagkakasala tayo. Yung bibig natin,
Yung puso natin madumi. Innate sa atin yun. Kailangan nating humingi ng kapatawaran. Minsan kahit sa isip mo lang konting bad thoughts na naisip mo, no? Kailangan hingi natin ng kapatawaran yun. Kaya itong salvation na binigay sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, hindi natin ito dapat baliwalain dahil napaka-importante ito. Dito nakabase ang buhay natin sa salvation na binigay ni Jesus Christ, na binigay niya yung buhay niya sa atin. Ituloy natin verse 5. It is not to angels that He has subjected the world to come, about which we are speaking. Hindi para sa mga angels, kaya nagpunta si Almighty Father, si Jesus Christ dito sa lupa, hindi dahil sa mga angels. Dahil sa atin. Dahil sa ating mga tao. Madumi tayo. Pero nagpunta dito si Jesus Christ para sa atin. Para maligtas tayo. Kaya hindi natin dapat dasalan ang mga angels. Ang dadasalan natin si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Sila lang. But there is a place where someone has testified, what is mankind, that you are mindful of them, a son of man, that you care for him. Prophecy to, no? Ni David. You made them a little lower than the angels. You crowned them with glory and honor, and put everything under their feet. Makikita to sa Psalm chapter 8, verses 4 up to 6. Ano ba ang tao? Ano bang meron sa tao? Bakit mahal na mahal mo siya? Bakit lagi mong iniisip ang mga tao? Sabi ni David. Why do you care about man? Sabi ni David. You made them a little lower than the angels. Kasi nga, we are a little lower than the angels. Dahil, di ba nakalagay dito sa Hebrews chapter 1, verse 7. Speaking of the angels, he says, He makes His angel spirits and His servants flames of fire. So, mas mababa ang mga servants kasi flames of fire sila, di ba? Pero yung mga angels, spirit sila, mga messenger sila. So, dinugtong dito ni David, kasi prophecy niya to, you made them a little lower than the angels. Dahil nga flames of fire tayo. And you crowned them with glory and honor and put everything under their feet. Ano bang meron sa atin? Ituloy natin, In putting everything under them, God left nothing that is not subject to them. Yet at present, we don't see everything subject to them. Lahat ibinigay sa atin, under natin. Lahat-lahat, walang itinira, lahat under natin. Pero sa ngayon, hindi natin nakikita yon. Okay, sa ngayon hindi natin nakikita yon. Ngayon dito pa lang tayo sa lupa, hindi natin nakikita yon. Pero yung mga halaman, tsaka yung mga plants and yung animals, tsaka tayo ang nagdo-dominate, di ba? Dito sa earth. Ibinigay na sa atin, subject sa atin. Pero hindi natin nakikita. But we do see Jesus,
who was made lower than the angels for a little while. So kahit si Jesus, naging lower siya than the angels, naging lower din siya sa mga angels. Ibinaba niya ang sarili niya, naging flame of fire din siya for a while. Now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Ibinaba ni Jesus ang sarili niya para mag-suffer siya ng death gaya natin, dahil siya ang example natin, siya ang susundin natin, siya ang pattern natin, para hindi na tayo matakot. Si Jesus, napakalinis, Lord of Lords, King of Kings. Ibinaba niya yung sarili niya. Mas mababa pa sa mga angels. Para lang sa atin. Naiintindihan ba natin yon? Tayo ba, kaya ba natin ibaba ang sarili natin? Di ba mayayabang tayo? Ang yayabang ng mga tao. Lahat tayo mayabang. Kung si Jesus, ibinaba niya yung sarili niya para sa atin, kaya dapat tayo maging mapagkumbaba din. Si Jesus, ginawa niya example yung sarili niya. He suffered death. Nakaranas siya ng pahirap, pasakit, pambubugbog, pagkapako. Para sa atin. Yung mga angels, hindi nila na-experience yon. Yung mabugbog, hindi na-experience sa mga angels yon. Pero yung Diyos natin, na-experience niya yon. Dahil sa pagmamahal niya. Sino ba naman tayo? Ituloy natin, ano? In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what he suffered. Kaya hinayaan ni Almighty Father, si Jesus Christ, na ibigay yung sarili niya sa atin para maitaas tayo. Para ma-experience natin yung glory. Na makasama sila sa langit. Dahil ang pattern nga natin si Jesus Christ. Ang pioneer, si Jesus Christ. Siyang nanguna. Tapos susundin natin yung yapak ni Jesus Christ. Para ipinapakita ni Jesus Christ kung paano ang daan papuntang glory, papunta kay Almighty Father. Binabasa lang natin ang Bible. Wala tayong ginagawang iba dito. Pinapoint ko lang dito. Ito, andito, oh. Andito lahat ng mystery ng buhay ng tao. Wala tayong dapat hanapin pa o basahin kung paano mabuhay. Andito na lahat sa Bible. Pati ang lahat ng mga sagot sa tanong natin, nandito lahat sa Bible. Tuloy natin. Both the one who makes people holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters.
So, same family na tayo ni Jesus Christ. Hindi tayo ikakahiya ni Jesus Christ. Kasi, kung susundin natin ang yapak ni Jesus Christ, magiging holy tayo, gaya ni Jesus Christ. Kaya hindi tayo ikakahiya ni Jesus Christ dahil siya ang ating pattern. Tuloy natin He says, I will declare your name to my brothers and sisters. In the assembly, I will sing your praise. Makikita to sa Psalm chapter 22, verse 22. And again, I will put my trust in Him. Ito naman, makikita naman to sa Isaiah chapter 8, verse 17. And again, He says, Here am I, the children God has given me. Makikita naman to sa Isaiah chapter 8, verse 18. Brothers and sisters tayo ni Jesus Christ. Hindi niya tayo ikakahiya. Nagtitiwala siya kay Almighty Father. Nung ibinigay niya ang buhay niya para sa atin, para maligtas tayo, hindi tayo ikakahiya ni Jesus Christ. Brothers and sisters niya tayo. At pinipresent tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father. Ito na yung mga kapatid ko, Almighty Father. Ano ba mga pangalan ninyo? Kunyari, Violet, andito na yung kapatid ko. Almighty Father, andito na yung kapatid ko si Violet. Almighty Father, andito na yung kapatid ko si Iska. Almighty Father, andito na yung kapatid ko si Jennifer. Hindi ko na kung Jennifer yun say. Almighty Father, andito na yung kapatid ko si Jo Malone. Almighty Father, yung kapatid ko, andito na si Anna. Yung mga kapatid ko, Almighty Father, pinapresent ko sila sa inyo. Andito na sila. Family tayo. Magiging malaking family tayo in heaven. Almighty Father, andito na si Joy. Almighty Father, andito na si Susan. Almighty Father, andito na si Reddy. Almighty Father, si Grace, andito na, mga anak mo. Ibinigay ko ang buhay ko para sa kanila, sasabihin ni Jesus Christ. Para masave sila, ito pinapresent ko sila sa inyo. Kaya hindi tayo ikakaya na Jesus Christ dahil susundin natin ang yapak ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ticket natin to salvation. Wala nang iba. Wala nang iba. Si Jesus Christ lang. Since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity. Naging ka-share natin si Jesus Christ sa pagiging tao kasi nagkaroon din ng flesh and blood si Jesus Christ. So that by His death, He might break the power of him who holds the power of death. That is the devil.
Ipinakita sa atin ni Jesus Christ na wala ng power ang devil sa atin. Na-break na yung power ng devil. Ano ba yung power ng devil sa atin? Ang power ng devil sa atin is takot tayong mamatay. Kaya tayo nagiging swapang, kaya tayo nagnanakaw, kaya tayo inaapi yung mga kapatid natin, kaya tayo parang mga alimango na gusto natin lagi mauna ng mauna, tumaas ang ranking natin dito sa lupa, yumaman tayo ng yumaman, kasi gusto natin, nasa sa atin lahat para lagi tayong malusog, lagi tayong madaming makakain, hindi tayo mamamatay. Kaya tayo natatakot din, no? Kaya tayo naging swapang kasi takot tayo. Kaya tayo nagnanakaw, kaya tayo nang scam ng tao, kasi nga takot tayong mawalan. Hindi na tayo matatakot. Wala nang hold sa atin ng devil. Nga tayo takot mamamatay. Dahil pinakita na ni Jesus Christ na namatay siya at nabuhay siya. At siya ang ating pattern. Wala tayong dapat ikatakot. At magiging courageous tayo, magiging strong tayo. Dahil si Jesus Christ, strong siya, courageous siya. At ipepresent tayo ni Jesus Christ sa Father natin, na courageous din and strong. Ituloy natin And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. We were slaves because we are afraid to die. Up to now naman, di ba? Inaamin ko, takot tayo mamatay. Lahat tayo. Pero tinanggal na ni Jesus Christ yung takot natin. Pero alam ko ngayon takot kayo, no? Hindi pa ngayon, na? Hindi pa ngayon. Huwag kayong matakot. Ito yung nasa Bible. Kasi ito yung katotohanan. Nasa Bible ang katotohanan. Hindi yung hindi to puro prosperity na yayaman tayo, magkakaroon tayo ng magandang sasakyan, magkakaroon tayo ng malaking bahay, dapat ang kotse natin high-end. Dapat marami tayong alahas. Hindi ganon kasi itong lupa na to, hindi ito ang totoong bahay natin. Yung totoong pamilya natin nasa langit. Kaya gusto natin, di ba, lagi na, may bayad yan, lagi lahat may bayad, di ba? Kaswapangan, lahat kasi nga, ayaw natin na mawalan tayo. Kailangan may bayad yun kasi, para pag nagkasakit ako, may pambili ako ng bahay, ng gamot. Para pag nagkasakit ako, kailangan merong life plan, gano'n, insurance. Hindi na yung mga may iwan ko, hindi na magkukulangin, no? Scam ang insurance. Kaya naging law ang insurance dahil swapang ang tao, naglalobbying para maging law. Para naka-insured ka, para pag namatay ka may makukuha, kaswapangan. Si Almighty Father, ang insurance natin, eternal life. Yung insurance niya, yung Holy Spirit nasa atin. Kahit na naka-insured ka, no? Pag namatay ka, yung makukuha mong pera, mauubos din naman yun eh.
Naguhulog, gusto ko na example, naguhulog ka sa insurance, no? Imbis na gamitin mo yung pera mo para maging masaya ka, maging masaya ang pamilya mo. So, naibigay mo na yung pera mo sa insurance, o hindi ka na na-experience ng masaya. Bayad ka na lang ng bayad. Hindi, kailan mamamatay ako, magbabayad na lang ako. Hindi mo ma-experience, no? Yung saya. Monthly, may binabayaran ka, o ano. Sasabihin, hindi, ano ka na, insured ka na, ano ka na, safety na yon, safety net mo yon. Hindi mo safety net yon. Yung perang ibinigay mo sa insurance, iniikot na nila sa ano yon, sa stock market, dumadami na yon. Tapos pag nakuha mo yon, ano na, ganun ba kadami nung kinita ng bangko o ng insurance company ang ibibigay sa iyo? Bubula-bulain ka syempre, ha? Business yan eh. Swapang ang mundo. I-add ko lang ano. Naalala ko nga pala, gusto ko yung i-add. Tumadaan kasi ako sa expressway. Tapos ang gusto nila, naka-RFID ka, magpi-prepaid yung RFID mo. So tinatanggal ngayon nila yung karatula na cash. Kasi gusto nila, pinipilit ka nila na prepaid. Kinukulang na siguro sila ng pampagawa ng kalye, kaya gusto nila mag-prepaid na, maghakot na ng pera, tapos isasali lang sa stock market para dumami. Tapos ikaw naman, hindi mo pa nagagamit yung service, nagbayad ka na. Swapang talaga. Ang gagawin nilang, tinanggal yung word na cash. Ayaw nila. Kasi gusto na nila, saktong pera na to, magbibigay na yung mga tao ng, kasi ang minimum na i-load mo sa RFID is 500. Ayaw pa ng 100, gusto 500 pa. O swapang talaga, di ba? Ganun ang mundo. Imagine maglo-load ka, hindi mo pa ginagamit. Kasi may utang sila sa bangko. Ngayon, alam nyo ba na wala ng pera ang bangko? Lahat sulat na lang. Pero yung pera, wala na. Pero ibang topic yan, ha? So, sobrang taas na ng interest ng mga nangungutang. Pataasan ng pataasan ang interest. Asa na yung pera? Wala. Nakalista na lang. No? Nakalista na lang. Kaya gusto nila digital na lahat. Kasi nga, ano kaya ang gawin natin? I-withdraw natin ng pera. Wala akong may withdraw. kaya, no? Alam mo, marami kayong pera. I-withdraw nyo lahat ng pera ninyo. Tingnan natin, magsasara yung bangko kasi wala silang pera. Pera nyo lahat yun. Tingnan nyo, dumadami ang bangko, di ba? Ha? Kasi yung pera nyo nandun, tapos sa ATM lang kayo. Iniikot yung pera nyo doon, dumadami. Pero yung pag withdraw nyo, konti lang. Dahil yun na lang ang pera ninyo, di ba? Ang gawin ninyo, i-withdraw nyo lahat ng pera ninyo. Mag-invest kayo sa gold. Hindi nagde-devaluate ang gold. Kunyari lang na nagde-devaluate, pero hindi yung pataas pa rin yun. Magde-devaluate yung konti lang, pero tataas yun ng gano'n. Kasi nga wala ng pera ang mga bangko. Swapang. Dahil sa kaswapangan, tumaas ang interest, wala ng pera. Kasi ang hold ng devil is yung tong mundo natin, yung maging swapang tayo. Kaya nga, si Jesus Christ, nagpunta dito sa lupa para i-save tayo. Sundin natin ang yapak niya.
Kaya tayo naging swapang. Takot tayong mamatay. Kaya nga tinanggal na niya yung fear of death natin eh. Para hindi tayo maging swapang. O, ituloy natin ha. For surely it is not angels he helps, but Abraham's descendants. So, hindi ang mga angel ang tinulungan ni Jesus Christ, kundi tayo. Abraham's descendant. Kahit hindi tayo Jew, Gentile tayo. Pero since adopted kids na tayo, or children of God, at adopted na tayo ni Almighty Father, Abraham's descendants na rin tayo. Chosen people. God chose us first. Nasa heart natin to go back to Him. Dahil siya ang nag-create sa atin. So, nung create tayo ni Almighty Father, there is a void in our hearts. Wala tayong satisfaction. Hindi tayo nagiging masaya kahit madami, hindi tayo masaya. It's because alam natin na kay Almighty Father, doon ang satisfaction natin. Doon ang contentment natin kay Almighty Father. Because when we were with Him in heaven, nung flames of fire pa tayo, we were so contented. We felt we were loved by God. Pero nung pinanganak tayo dito sa lupa, na-expose tayo sa dumi ng mundo na to, dahil nandito sa mundo na to ang devil and his minions. Na-expose tayo. Kaya, na-brainwash tayo, naging swapang tayo, na-expose tayo sa mga kasalanan. Nalimutan natin si Almighty Father. Yung totoong nagmamahal sa atin. Yung totoong family natin. Pero hindi niya tayo nalilimutan. Kaya ipinadala niya, mga prophets niya, ang dami niyang pinadalang prophets, pinatay natin. Si Jesus Christ, pinadala niya, pinatay din natin. Pero ginawa ni Jesus Christ yun para makita natin na mahal na tayo. Hindi na tayo pababayaan. At siya ang magiging pattern natin para makabalik tayo kay Almighty Father. For this reason, He had to be made like them. Si Jesus Christ, para may save tayo, He had to be made like us. Magkaroon ng flesh and blood. Fully human in every way. In order that He might become a merciful and faithful high priest in the service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Jesus Christ is our high priest. Siya ang mediator natin kay Almighty Father. Nagkaroon siya ng flesh and blood. Kailangan maging human siya para maalala natin yung tatay natin. Ipinakita nila sa atin yung tunay na pagmamahal, tunay na awa, tunay na faithfulness. Ipinakita ni Jesus Christ na kahit binubugbog na siya, mukha siyang anghel. Nung binubugbog siya, diba? Mukha siyang anghel. Hindi siya nagsasalita.
Tahimik lang siya. Hindi siya nakikipaglaban. Hindi siya nagmumura, hindi siya nakikipag-away sa mga gustong pumatay sa kanya or nambubugbog sa kanya or nagpapahirap sa kanya. Ganon si Jesus Christ. Siya ang high priest. Tapos sarili pa niya ang offering. Napaka-awesome ni Jesus Christ. Tapos tatawagin pa niya tayong brothers and sisters. Jesus Christ pa ang humihingi ng tawad para sa mga kasalanan natin. Nakalagay dito, and that He might make atonement for the sins of the people. Siya ang humihingi ng tawad. Lahat na ginawa na ni Jesus Christ. Ang kailangan lang natin gawin, magtiwala kay Jesus Christ. Sundin yung yapak niya. Mahalin sila, irespeto sila. Wala tayong ibang tatawagin, ibang pangalan. Sana naiintindihan ninyo. Nakalagay dito sa Bible. Kahit anong Bible pa ang tignan ninyo. Sana may Bible ba kayo? Kahit online tignan ninyo. Verse 18. Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. Diba after ni Jesus Christ prayer and fasting for 40 days, He was tempted by the devil. Pero napagwagyan ni Jesus Christ yon. Kaya tayo, mapagwawagyan din natin. Dahil nga, si Jesus Christ, tao siya, nagkaroon siya ng flesh and blood, napagwagyan niya, tayo din, mapagwawagyan din natin. Ano ba yung mga tinempt ni devil kay Jesus Christ? Basahin natin, ano? Matthew chapter 4 verses 1 to 11. And then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when He had fasted 40 days and 40 nights afterward, He was hungry. Now when the tempter came to Him, He said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." Sabi ng devil. Tayo din, tinatempt din tayo ng devil. O, di ba gutom ka? Gawin mo nga ano to, itong tinapay ito, di ba gutom ka? Gawin mo to. O, gumawa ka ng pera. Dahil, di ba gutom ka? Gumawa ka ng pera, magnakaw ka, di ba? Magnakaw ka. Wala kang ganyan, di ba? Mang-scam ka ng tao. Manloko ka. Ligawan mo yung tao na yon, tas may pera yon, gamitin mo yun yung tao na yon para magkapera ka. Ganun ang pangloloko sa atin ni Satanas. Natitempt niya tayo, di ba? Anong sagot ni Jesus Christ? But He answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." So, hindi tayo magpapatempt. Kahit ano pang sabihin, magnakaw ka, di ba gutom ka? Magnakaw ka ha. Manloko ka ng tao. Yung mga bagay na gano'n, ng mga bad things,
Hindi mo na nagsasabi sa atin noon. Devil. Tuloy natin, ano. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. I-attempt niya si Jesus Christ na sundin ang utos niya. Minamanipulate niya si Jesus Christ. Alam pa ng devil yung Bible. Mas kabisado pa ng devil yung Bible kaysa sa atin. Kasi nagko-quote ng verse yung devil, oh. Minamanipulate niya si Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ? Jesus said to him, It is written again, You shall not tempt the Lord your God. So, huwag tayo magpapamanipulate ng tungkol sa kasamaan. Sige, gawin mo na yon. May mga taong gano'n, di ba? Gawin mo na yon. Ha? Utos ko sa'yo yan. Gawin mo yan. Kahit masama, susundin natin. Hindi. At first, akala mo tama, no? Tama to, ah. Pero in the long run, pag nakita mo, mali yun. So, dapat lahat ng mga decisions natin, i-consult natin kay Jesus Christ. Anong ito pa? Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these things I will give you, if you will fall down and worship me. And then Jesus said to him, Away with me, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and only him you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. So, ang ginagawa ni Satan, nakikita mo lahat to, mga ari-arian to, mga lupain itong malawak na lupain to, ibibigay ko sa'yo to. Sisikat ka, gusto mong sumikat, pasisikatin kita. Gusto mong gumanda, pagagandahin kita. I-worship ka ng tao. Lahat ibibigay ko sa'yo, basta sundin mo lang ako, i-worship mo lang ako, sabi ng devil. Sa ngayon, sa atin, ganun ang ginagawa. Ipakita mo ang katawan mo, sige, sisikat ka niyan. Magsalita ka ng mga masasama. Manloko ka ng tao. I-worship mo ko. Dahil mapapasayo lahat ng ari-arian ng mundo na to. You will be on top of the world. Magiging malaki ang bahay mo. Gusto mong maging singer? Papasikatin kita. Gusto mong maging ano? Ano bang gusto mong maging politician na malakas na politician? Pinakamayamang sa lahat? Gusto mo ba yon? Gagawin ko yon. Sasabihin ng devil sa'yo. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Si Almighty Father lang dapat ang i-worship natin. Kasi gusto ng devil i-worship siya. Para lang sa panandaliang kayamanan dito sa mundo. Pero si Jesus Christ sabi niya, Away with me, Satan. Malis ka sa akin. For it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Pag sinabi natin kay Satan na umalis siya, alis siya. Baka yung iba pa sa inyo, hindi. Paano ba ang gagawin natin, Satan, dito? Magkaroon tayo ng kasulatan dito, kontrata dito. Ini-encourage pa, no? Si Jesus hindi na niya ini-encourage. Geto ang gagawin natin. Sample ni Jesus Christ to para mabagwagian natin ang temptation, trials, and tribulations.
Gagayahin natin si Jesus Christ. Kaya nga, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. So, nung tinatempt si Jesus dito, gutom na gutom siya. Okay? Gutom na gutom siya. Walang dahilan para hindi niya tanggapin. Sige na, gutom ako eh. Sige na nga, okay na, payag na ako. Basta bigyan mo lang ng pagkain. Di ba gano'n ng tao? Sige, papatulang ko na to. Ano lang naman one time only lang to yung panloloko natin. Papatulang ko na to dahil kailangan ko talaga ng pera. Napakadali naman pala, i-worship ka lang pala sisikat na ako. Ibibigay ko lang pala ang buhay ko sa iyo para sisikat ako sa mundong ito. Ganun lang pala ang gagawin ko Napakadali ang pinapagawa ni Satan. Pero yung kapalit nun, yung aftermath nun, hindi natin alam. Kaya nga pinapakita sa atin ni Jesus Christ, huwag tayong magpapaloko kay Satan. Na-tempt si Jesus Christ, hindi siya bumigay. Kaya kung tayo, wala tayong dahilan. Hindi naman na-tempt si Jesus Christ. Ako na-tempt ako Na-tempt si Jesus Christ. Pero hindi siya nag-give in. So dapat tayo, kahit na-tempt tayo, hindi rin tayo mag-give in. Magiging, yung mata natin na kay Jesus Christ at saka kay Almighty Father. Sa totoong pamilya natin, sa totoong nagmamahal sa atin. Walang ibang magmamahal sa atin nang gaya ng pagmamahal ni Almighty Father at ni Jesus Christ dito sa lupa. Walang magmamahal sa atin ng ganong gaya ng tatay natin, si Almighty Father. Sabihin nyo yung asawa ninyo, mahal kayo. Hanggang ganyan lang yan. Yung magulang ninyo, hanggang ganyan lang din yan Mga anak ninyo, hanggang ganun lang yan. May kanya-kanyang buhay. Pero si Jesus Christ kasi Almighty Father, binigay nila ang buhay nila para sa atin. Kaya nga, what is in man that you are mindful of him? Sabi ni David. Ano bang meron sa atin? Wala naman. Pero mahal na mahal tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Gustong-gusto nila tayong makasama. Sa ngayon, hindi pa. Pero darating ang panahon. Huwag tayong matatakot. Nakwento ko na sa inyo na nagkaroon ako ng near-death experience. Nakwento ko na sa inyo, diba? Na kagagali ko lang sa surgery nun. Tapos, sa bahay na ako. Napapahinga ako, natutulog ako. Bigla na lang, inuulit ko lang yung kwento ko. Darkness ang nakita ko. Pero may nakita akong lugar na dito sa gilid ng mata ko, sa kaliwa ko, kanan yata dito sa cellphone, sa kaliwa ko, may malaki na mga mansyon, kulay kristal. Kulay kristal. Hindi ko matitigan mabuti. Kasi parang nasisilaw ako. Kaya hindi ako nakatingin. Pero ang nakatingin ako medyo darkness dito. Tapos puro mga kristal na doon na malalaking bahay. Dito sa kaliwa. Malalaki. Parang naka-float siya. Na malalaki. Tapos ako,
Parang nagpo-float din ako. Pero hindi naman ako lumilipad. Pero parang nagpo-float ako eh. Pero ang gaan ng feeling ko, parang masaya ako. Tapos may sumabay sa akin sa bandang likod ko. Parang nag-uusap kami. Hindi nagbubukas ang bibig namin, pero nag-uusap kami. Ginaguide niya ako, may pupuntahan kami. Iginaguide niya ako kung saan ako pupunta. Yung feeling ko, it was so peaceful and I was very happy, joyful. I was excited, sobrang excited. And then I heard a voice. It's not your time yet. My heart sank. And then abruptly, I woke up. And I told my son, what happened? Where am I? What happened? Nagulat siya, bakit? Gumanon siya sa akin. Hindi ko malilimutan yung experience na yun. And I want to experience it again. And I know someday I will experience it again. The voice that I heard, it was different. Malakas pero maganda. And I felt peaceful. Pero nung sinabing hindi ko pa time, nalungkot ako. Gusto kong umapela. Wait, I just want to stay here. Parang gusto. Pero it was too late na. Nagising na ako. Kaya nga nung when my father died, I was able to help him. So that time, na-experience ko yun, sabi ni Almighty Father sa akin, hindi ko dapat i-share sa ibang mga tao. Sabi ko, I want to tell it to my parents. Sabi ng Almighty Father, no, don't. So I kept it for 2 years. And then, nung dinalaw ko yung tatay ko, nasa na siya, may sakit na siya. It's time for you, sabi ni Almighty Father, it's time for you to share that to your father. Meron tayong there's life beyond this life on earth. I know it. And marami rin sa internet na nag-share. Hindi nyo ba nababasa sa internet a near-death experience nila? They all felt very peaceful. Pinakita sa akin ni Almighty Father yun para ma-share ko sa Father ko. And para ma-share ko rin sa inyo. Hindi na tayo dapat matakot. Although alam ko takot pa rin kayo. Alam ko takot pa rin kayo. Pero hindi pa ngayon, huwag kayo matakot. Dahil sa pagmamahal ni Jesus Christ, siya ka ni Almighty Father, tinatanggal nila ang takot natin. Kaya nga bumaba dito si Jesus Christ para ipakita sa atin na wala tayong matakot. Na ipipresent tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father. Ito na yung mga brothers and sisters ko. Lagi tayo magpe-pray kay Jesus Christ, kay Almighty Father, through the guidance of the Holy Spirit. They love us very much. Read the Bible to get to know our Father and Jesus Christ, our Savior, the King of Kings and the Lord of Lords.
matagal na ang Bible na to, no? Ilang thousands of years na. At up to now, inspired to by the Holy Spirit, nagbabago ng buhay ng tao. Magtitiwala tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much. Don't forget to pray. In spirit and in truth. It's important. In spirit and in truth. Thank you.